Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, weirdo nitong nitong pag-uusapan natin ngayong gabi. Pero bago lahat, may isisingit lang akong video dito na pinasa sa akin. So, ano ba ito? Halloween special daw 1996. So, panoorin nga natin to. Sa huling araw ng coverage ng grupo ng MJB sa Amlan, bandang 1:00 ng madaling araw, habang binabagtas ng grupo ang kahabaan ng highway, sabay kuha ng video na magsisilbing support video nga sa segment na ito ng Amlan. Nang biglang hindi inaasahan, ay mapansin ng grupo ang isang matandang nakaputi na may dalang kahoy, kaya kaagad na bumuwelta ang grupo. Nang bumaba ang grupo ng MJB sa lugar kung saan nakita ang matandang nakaputi na may dalang kahoy. Subalit, wala na ito at pawang mga puno na lamang at wala ni isang bahay ang lugar na kinatayuan ng matanda. Dito na naalala ng grupo ang matandang ikinikwento ng driver ng Ceres bus. Ngunit, bukod pa sa matandang white lady na nakikita sa Amlan. So, yun. Feeling ko hindi naman Pero magandang gabi bayan dati. No? Panahon ng mga nanay natin yan eh. Pero feeling ko may cut kasi nung, 'di ba nakita nila yung yung nakaputi na yon. May cut kasi eh. Wala akong tiwala dun sa video. Parang Donsky level eh. Pero kung totoo man na totoo man na pakita yon, good catch. Pero hindi siya believable. Kasi nung nakita nila yung di umano'y nakaputi na yon, nag-cut mo na yung video tapos bumaba sila na wala na di umano. Hindi ko binabay. I don't know kung bakit hindi ako convinced. Ngayon, kung naniniwala kayo, di okay lang. Kasi parang too good to be true siya eh. Hindi, malay mo, totoo na. Ganun ba talaga magpakita ang multo? I-rewind nyo na lang yung video ha. Kasi mas focus ako dito sa tatapikin natin ngayon. Ito naman, ang topic natin ngayon, ginang nabuntis daw ng tikbalang. Ayos to ah. Ano kaya itsura ng magiging anak nila? Diba? Play natin mga kababayan ko. Payak at malayo sa magulong syudad, biyayang itinuturing ng pamilya ni Josie ang pagkakalipat nila sa probinsya ng Quezon. Pero imbis na matahimik, lalo pa raw silang nalapit sa kapahamakan. Madalas ako napunta sa ilog. Doon ako naglalaba, kung saan doon ako naliligo. Doon ako nasumpungan ng yung maliligaw ko ng si Jonathan. Jonathan ang pakilala niya sa akin. Ayos ah, Jonathan. Boyfriend ko si Jonathan, tikbalang. Kanina pa kita pinagmamasdan. Dito ka lang ba nakatira? Ako nga pala si Jonathan. Teka, ba't tao yung itsura? Ang unang tagpong yun, nasundan pa ng ilang beses na pagkikita sa pagitan ni Jonathan at Josie sa kanilang baryo. Hindi lang daw siya sa itsura nito nahalina, kundi maging sa kabutihang ipinakita ng binata. Mister ko nang ginala sa akin. Nakala ko'y may ibang kinalulukuhan. Ako'y sinubok ng aking mister. Ako may kausap daw ako pero hindi naman niya nakikita. Ako lang talaga nakakakita. Lumipas siya siguro mga 2 buwan. Ganun ang ganun. Lagi Mukhang may something to si ate eh, no? akong tuwing pagka yung sasapit na ang gabi, ay lagi ako nawawala sa sarili ko. Hindi nagtagal, inilantad na rin ni Jonathan ang kanyang tunay na anyo.
yung Jonathan ay pag nalapit sa akin ay tao siya. Pero pagka yung nalayo na siya sa akin, nagaanyo na siyang kabayo. Hanggang sa ako'y pinurasa nga niya, ako'y ginamit talaga niya. Kaya ako'y noon, kaya ako nalumpog, itong dalawa kong paa, halos may bakas ng kabayo talaga, yung dalawa kong paa, sakit ng ganito ko. Pinipili talaga niya ako, pinupirsa niya, para baga kung madalas niyang nire-rape. Sa kulturang Pinoy, ang tikbalang ay isang nilalang na kalahating tao, kalahating kabayo, na pinaniniwalaang nakatira sa masusukal na lugar. So kung naniniwala ka dito, kumbaga napapalabas mo ito, no? At pwede mong papaniwalain ang maraming tao na meron talagang kapre, meron talagang Tikbalang. tikbalang. Kasi nga, sabi nila, ito yung tagapagbantay ng... Wait. Ano ba yung kapre at tikbalang? Di ba espiritu yan? No? Tama ba? Espiritu. Paano ka mabubuntis ng isang espiritu? Sa bagay, si Virgin Mary nga, no? Nabuntis ng Holy Spirit. Pero divine naman kasi iyon. Pero itong mga tikbalang at ano to laman lupa paano magiging compatible yung si God naman, may intindihan ko yon kung Holy Spirit yung mag-aano kay Virgin Mary. Kasi yon creator talaga ng ano yun ng buong mundo 'di ba? Walang imposible dun sa Diyos na ano. Pero ito kasi bagay may power din ng tikbalang no? Anyway, pagpatuloy natin. kalikasan. At sinasabi rin, meron itong itinatago sa kabundukan. So ito na yung kwento ng mga kayamanan, ng mga ginto, no? At ng mga kalakasan o kapangyarihan. Gayunpaman, ayon sa simbahang Katolika, ang tikbalang ay hindi talaga isang uri ng kakaibang nilalang o maligno, kundi isa umanong demonyo. Hindi, biblically speaking, totoo nga naman. Kasi kahit nga daw yung mga multo, 'di ba? Automatic evil spirit daw 'yan Kasi yung di umano daw yung mga tao talaga ay wala na 'yon, nasa kamay na ng Diyos talaga yung ano noon, yung mga kaluluwa ng tao, yung mga nakikita daw natin dito, mga evil spirit daw talaga 'yon. Hindi siya yung biblically speaking Kasi pagdating kasi sa Bible kasi depende na 'yun sa paniniwala mo Diba? Nandiyan na papasok yung igalang ang paniniwala. Yung sa interpretasyon nila sa Bible, kung 'yun ang sinasabi at naniniwala sila doon, kalayaan nila 'yon. Pero sometimes doon nagkakaroon ng clash pagka naghahanap ka ng katotohanan. Kaya kung pag usapin ng mga espiritu, mga sinasantabi ko muna yung faith ko. Kasi talagang pagka halimbawa religious ka, magko-conflict talaga lahat sa ayaw at sa gusto mo. Ito opinion ko lang naman kapag halimbawa inuna mo yung paniniwala mo sa religion. Opinion ko lang naman opinion ko, para kasing magiging close-minded ka na dun Pag may mga bagong idea kasi, ire-reject mo na dahil nag-conflict yun doon sa spiritual mong paniniwala. Diba? Mahihinder nun yung depende sa paningin mo, no? Kasi kung iisipin mo naman, lalo na pagka napag-aralan mo yung ancient alien theory, na di umano daw yung mga nasa Bible kasi ay naisip ko kasi na oo nga naman parang ang mga nagsulat kasi sa Bible ay ignorante sa kung ano yung nakikita nila. Hindi sila yung modern humans Parang ganito pag ang taga-bundok kasi
or yung kahit kailan yung mga nasa remote na na remote areas, no, na hindi pa nakakakita ng kahit anong technology ng tao. Let's say nakakita yan ng eroplano, sasabihin yan higanting ibon. 'Di ba? Kasi hindi naman nila alam kung ano yung eroplano eh. Aanuhin lang nila yung mga itatanggapin lang nila yung mga bagay nang naaayon sa ano nila, sa kapasidad nung knowledge nila. Pag nakakita ng trend yan, sasabihin yan higanting ahas. Kasi yun yung pinakamalapit eh. Kaya nga 'di ba, kung iisipin mo, ito pasintabi ha, baka may ma-offend ako sa mga naniniwala sa Bible. Ito lang naman po yung yung argument na i-raise ko. Parang katulad ni Jonah. 'Di ba na-mention si Jonah sa Bible. Jonah, tapos may ano siya eh, nilamon siya ng malaking fish, 'di ba? Big fish. Minsan nga whale daw to eh. Pero ito, sabi ganun dito, in the biblical story of Jonah, a great fish, often called whale, swallowed Jonah after he disobeyed God and tried to flee from his mission to Nineveh, holding him for 3 days. Paano ka mabubuhay? 'Di ba? Paano ka mabubuhay na na nasa loob ka ng isda ng 3 days? 'Di ba? Paano ka mabubuhay diyan? Hindi ba madadigest ka niyan ng isda? Paano ka makakahinga doon sa loob? At may account pa doon na na doon sa pinakaunang translation, may account doon na nakita ni Jonah daw yung ribs ng isda daw, parang copper na metal. So ano yun? Yung nagsulat ng Bible, hindi niya naman alam kung ano yung submarine eh. 'Di ba? Kaya naisulat na lang siguro doon higanting isda or kasi maraming aawayin ka talaga ng logic eh. Just imagine 3 days kang nilamo ng isda, hindi ka man lang na-digest or hindi ka man lang namatay dahil kahit sabihin mong hindi ka madadigest ng let's say whale, no? Nilunok ka ng whale. Hindi ka madadigest nun. Eh yung saan ka kukuha ng hininga nun? Saan ka hihinga? 'Di ba? May sinabi si Brother Eli Soriano na na kasi daw may mga seaweed daw dun sa tiyan ng balyena na nagpo-produce daw ng oxygen, kaya daw nakahinga si Jonah doon. Sa akin, with all due respect kay Brother Eli Soriano, hindi ko binabay yung theory na yon kasi ilang seaweed dapat ang makakapag-produce ng oxygen na hihinga mo. Malakas kasi kumonsumo ang tao ng oxygen eh. Isang ganun mo lang, siguro ilang oxygen ang kailangan i-produce ng seaweed doon bago ka makahinga. 'Di ba? Parang hindi ko binabay yun. Sorry, Brother Eli Soriano, idol pa naman kita, pero parang yun kasi explanation ni Brother Eli Soriano eh, kaya daw nabuhay si Jonah sa Tsaka paano makikita ni Jonah yung ribs ng balyena? Ibig sabihin may ilaw sa loob. 'Di ba? Kaya ba't tayo napunta doon Hindi, inaano ko lang kasi 'di ba? According sa Bible kasi yun eh, lahat ng spirit daw demonyo. Nagra-raise lang ako ng argument dito sa mga ganitong bagay, yung mga nasusulat sa Bible. Kaya sometimes kasi pagka nagre-research ka, mas magandang wag na lang eh, kasi yung faith mo talaga mako-question mo din eh. Pati yung sa Ezekiel 1 Ezekiel 1. Ito kasi may nakitang lumilipad na parang metal si Prophet Ezekiel sa north. Yan kung mababasa mo dito,
Ano natin sa Tagalog para maintindihan ng Tagalog. Diba? Sabing ganun dito, akong si Ezekiel ay isang dinalang bihag sa baybay ng Ilog Kebar. Noong ika-5 araw, ang ika-4 na buwan ng ika-30 taon, nabuksan ang langit at isang pangitain mula sa Diyos ang aking nakita. Ika-5 araw noon ng ika-4 na buwan ng ika-5 taon ng pagkatapon kay Haring Heoakin, o kung sino man yun. Ako na isang pari at anak ni Buzi ay nasa Babylonia sa baybayin ng Ilog Kebar nang magpahayag sa akin si Yahweh. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hangin nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap na parang makinang natanso daw. Nakita niya. Hindi niya ma-describe kung ano yon. Kasi nga hindi naman alam ni Ezekiel kung ano ang spaceship eh. 'Di ba? At may kidlat pa siyang tinutukoy at liwanag pa. 'Di ba? Tapos sa sentro daw ng bagyong yon, may 4 na nilalang na buhay na anyong tao. Humanoid. 'Di ba? Sila ay may tiga-4 na mukha at pakpak. Itong mga sinasabing tiga-4 na mukha at pakpak, parang feeling ko dito spacesuit ito eh. Parang, alam mo yon. Kaya lang, ang the way niya i-describe yung mga pakpak na yan yung abot lang ng nalalaman niya. Paano kung yung pakpak na tinutukoy niya ay yung parang basta, tuwid ang kanilang mga binti. Di ba? Nakalagay dyan, tuwid ang kanilang mga binti. Ang paa nila ay parang paa ng guya at tila makinang natanso din. Naka-armor ito eh. Di ba? Kaya pag nag-research kayo mga nababasa mo sa Bible, pati yung Walls of Jericho, paano matitibag yung Walls of Jericho sa sigaw lang ng tao? Ibig sabihin, yung sigaw na tinutukoy doon, alam niyo yung mga sonar weapon na naimbento ngayon? Yung napanood nyo na ba yung The Incredible Hulk? Yung ginamit kay Hulk na parang weapon. Ayan sonar weapon. 'Di ba? Ano yan? Nakakabingi yung katahimikan yan. Ginagamit kay Hulk yan para pigilan si Hulk eh. Anyway, mukhang napahabang kwento natin. Dinidiscuss ko lang dito kasi yung sa Bible. 'Di ba? Kaya minsan kung ikaw ay talagang gusto mo talaga yung faith mo, you have to choose na sometimes magiging sarado ang isip mo. Darating na naman dyan yung masasaktan ka pagka bumabalik na yung paniniwala mo eh. Magkakaroon ka ng denial eh. Na ganun ba? 'Di ba? Huwag na nga natin pag-usapan na yun. Kaya pagka sumasabak ako sa mga ghost hunting at tinatapon ko muna yung or sineset aside ko muna yung faith ko para maging open yung isip ko sa lahat ng bagay. Yung elemental na sinasabi, ng gugulo yan. Pag pumasok sa bahay mo, ayaw niyang may lumalapit sa kanya, ayaw niyang maistorbo siya. Sa nature, ganun din. Makailang ulit pa raw naranasan ni Josie ang pang-abuso ng di umano'y tikbalang. At ang hindi niya inakala, ito pala'y magbubunga. Ano yung tsura ng anak nila? Patingin ka na kaya sa doktor? Ano yung tsura ng anak niya? Naku.
Albularyo na naman, ano? Ayon sa albularyong sumuri kay Josie, napag-alaman niyang mahigit 3 buwan na raw ang pinagbubuntis nito. Pero ang higit na Ayos, eh, no? Albularyo yung nag-detect na buntis siya. Gimbal, positibong kinilala nito na kagagawan ito ng isang tikbalang. Siguro humigit kumulang 6 na buwan. Sa ikatatlong buwan naming magkarelasyon, ako'y nagdalang tao noon. At talagang ako'y kinuha nila positive talaga ako. 3 buwan hindi ako nagregla. Para tuloy ang Hindi, pwede naman kasing may tinatawag kasing phantom pregnancy, eh. kumpirmahin ang kalagayan, nagpa-urine test si Josie sa kanilang lokal na pagamutan. At ang resulta, positibo. Ngunit dahil sa orasyong isinagawa sa kanya ng isang albularyo, Ah, hindi nagtagal kusang nalaglag ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Gayunpaman, ang nangyaring ito wala ito. Yung pag hindi natutuloy, wala yan. kay Josie na di umano'y nabuntis ng tikbalang, Sinasabi ko nga, ang demonyo, si Satanas, at yung mga kasapi niya, pwede namang ukil-kilin ang pagkatao natin, kaisipan natin, para paniwalaan natin yon. Ang sinasabi ko lang, yung mga studies na ginawa at mga sulat ng dalawang santo, ibang ating likas na kaanyuan o kalikasan ng tao. Different nature, sabi nga ni San Agustin. Kaya parang mahirap paniwalaan yun. minabuti rin namin na ipakilala si Josie sa paranormal Si Adam! si Adam Reyes upang higit na mabigyang linaw ang kanyang naranasan. Idol ko din to, eh. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Adam na sa mga panahong ginagambala umano si Josie ng tikbalang, may problema palang pinagdaraanan ang kanyang mag-anak na marahil daw nakaapekto ito sa pag-iisip ni Josie. Umpisa kasi noon, nung ang asawa ko'y naloko sa pag-abroad, di ako lagi nag-iisip. Lagi ako nag-iisip. Para akong punong-puno ng problema. Dagdag pa ni Adam na marahil dahil sa pagnanais sa isang tao na makatakas, nakakalikha ito ng panibagong sitwasyon o mundo. What happened to her was actually a combination of stress, pagod, frustration, yung sexual peak niya, nagkataon na wala pa yung asawa niya. Pag sama-samahin mo yung lahat ng factors, kaya siya nagkakaroon ng hallucination, to be polite, or technically it's a delusion, na she was actually being... Tsaka kadalasan siguro nangyayari yan pagka mag-isa siya, ano? Di ba? made love to by a very handsome, sexually attractive guy. And let's think about it. Ang nakikitang paliwanag ng siyensya patungkol sa kaso ni Josie, maaaring dahil sa tinatawag na false pregnancy o pseudosciasis. Ito po No, phantom pregnancy. buntis na sa pamamagitan lang ng pag-iisip na buntis ka. The brain can send signals to the endocrine glands that would produce hormones of pregnancy. Sa umaga, meron din siyang nausea and vomiting, yung katulad sa mga first trimester pregnant women natin. Tapos, hindi rin po siya magre-regla or amenorrheic din siya. And even if you test po, yung pregnancy test niya magpa-positive. Pero dapat sana nagpakonsulta po siya talaga sa doktor. Kung sakali naman pregnancy test positive, dapat po na-ultrasound siya para nakita natin yung kung talagang merong baby. Tsaka dapat niraraspa yun, di ba? Pag nalaglag. Gayunpaman, anuman ang dahilan sa likod ng naranasan ni Josie, laking pasasalamat niya na nalagpasan nila ang pangyayaring ito. Sabi Sa totoo lang, itong segment na to, parang minade up lang ito eh. Na totoo ba talaga nangyari sa kinuwento niya ba talaga yan? 'Di ba? Parang hindi ganun ka-strong yung istorya. Anyway, mga kababayan ko, 'di ba? Sa akin lang naman, yung mga ganitong bagay, panahon na kasi sa kasalukuyang kinalalagyan ng Pilipinas ngayon. Panahon na rin kasi talaga na maging open tayo sa mga possibilities na itong mga bagay na to ay baka maaaring hindi naman talaga totoo. 'Di ba? Yung paniniwala nandiyan naman yan always eh.
Hindi ko naman sinasabi na ibasura nyo na ng totally ang paniniwala nyo. Pero sometimes may mga case kasi na, alam mo yun, na baka mamaya kasi hindi naman talaga totoo yung kababalaghan na nararanasan mo. Nakukuha niyo ibig ko sabihin. Hindi ko sinasabing hindi totoo yung mga yan, yung mga tikbalang, mga ano. Pero mas unahin muna nating suriin, katulad doon na pag-usapan namin sa DZRH, no? Mas unahin nating suriin doon sa science muna. Kasi yun din naman na sinabi ni Professor Jaime Licauco na lahat ng mga bagay na nararanasan mo, ipasuri mo muna sa siyensya. Katulad niyan, nabuntis ka ng walang dahilan. Pasuri ka muna. Para malaman natin kung totoo talagang buntis ka. Yung katulad sinabi ni doktora, ultrasound, no? Or halimbawa, magpa-counsel ka. Kabagay, yung pagpapa-counsel, pang mayayaman lang yun, no? Pero dapat unahin muna natin ang critical thinking muna bago natin ikonsidera. Yes, mahirap naman talagang kontrolin yung paniniwala na yan, lalo na kung yan ay kinalakihan mo. Pero I think it's about time na lahat tayo bilang tao or bilang Pilipino mag-evolve na rin. Kasi kung talagang masasadlak tayo sa mga ganito, mga kapre, mga tikbalang, mapapag-iwanan tayo 'Di ba? Yung mga kapretik-balang na yan, naka-reserve na lang yan kung talagang na-exhaust mo na lahat ng mga pagsusuri. Kasi ang masama, mga kababayan ko, yung bigla na lang maniniwala na lang tayo 'Di ba? Ang pinopromote ko kasi maging habit muna natin na magsuri muna tayo bago natin ibigay yung pagtitiwala natin. Yun ang maganda kasi alam nyo pagka inuna natin yung paniniwala na ganyan, katulad sa mga kababayan natin na may sakit, no? Na unahin muna nating maniwala sa mga albularyo, sa mga hindi natin alam, meron na pala tayong malubhang sakit. 'Di ba? Yan sa albularyo na yan, mga kababayan ko, hindi naman madidetermine mo dyan agad-agad kung totoo yung albularyo na yan Kasi marami dyan talaga peke. Yung sa mga albularyo, marami dyan peke. Meron man totoo, hindi ko naman sinasabi lahat ng albularyo peke. Meron mang totoo dyan, somewhere out there. Pero mahirap patunayan yon. Kaya ang gagawin natin muna, magpasuri muna tayo sa doktor kung talagang walang-wala. Or kung talagang walang makita sa'yo, yung talagang walang findings. 'Di ba? Paano malaman na walang findings? Nakailang balik ka na sa doktor, lahat ng test na ginawa sa'yo, negative lahat. Yun, start na tayong... Ako dumating din sa punto ko yan, men. Dumating din sa punto ng buhay ko yan na naniwala ako sa ganyan. For example, ganito, yung last lang, nagkaroon ako ng sakit sa ayaw ko kung sakit ba yun, sa atay ko, nag-malfunction. 'Di ba? Tinesting lahat ng meron sa akin. Yung reading ko ng sa dugo ko, matataas yung value. Ito totoo to from galing sa akin. Matataas, kaya nga 'di ba 2 linggo ako na parang hindi ako nag-vlog noon kasi pinagpahinga ako ng doktor. Lahat ng test ginawa sa akin. Wala namang nakita wala namang nakitang masyado sa MRI ko, walang nakita sa ultrasound, walang nakita sa X-ray, pero yung value ng dugo ko ang taas. Yung may dun Basta may mataas na reading dun sa akin na hindi alam ng doktor ko anong cause nun. Doon, medyo nakakapag-isip na ako, hindi kaya para may kumukulam sa akin. 'Di ba? Yun ang magandang kasi ilang beses akong bumalik sa doktor talaga noon Noong time na yun 'Di ba? Nakakausap ko nung si Sir El Jaco na nung nakita yung wala namang abnormal dun sa MRI ko, normal naman lahat. 'Di ba? Ang unang suspetsa sa akin, gallstone. Pero wala akong gallstone. Kaya ang nangyari, nagkaroon na lang ng theory ang doktor. Ito hindi naman proven, no,
nagkaroon lang ng theory ang doktor na baka kasi doon sa tubo ng gallbladder ko, may nakabarang bato doon. Na kakainom ng tubig, biglang na-dislodge, nalaglag. Kaya nawala yung bara. Pero yun ay theory lamang. Walang na-prove na mali sa akin. 'Di ba? Pero yun, mag-i-start na akong mag-isip ng, hindi kaya parang paranormal yun. Kasi ito na-dislodge yun after ko nakausap si Sir Ed. Kung ano man yung pinag-usapan namin ni Sir Ed, ay hindi ko na sasabihin. Kasi after ko nakausap si Sir Ed, biglang bumaba yung mga reading ng ng documented yun. Nakita yata ni Sir El Jaco yung result nun eh. Meron isang value ako doon na sobrang taas na pababa ng pababa. I don't know kung siguro pag handa na ako, lahat yan, ikikwento ko lahat yan. Ikikwento ko lahat sa inyo yan, lahat-lahat. Pagka handa na ako. Kaya, kung sabihin nyo na hindi ako naniniwala sa ganyan, may sarili akong may sarili akong pananaw dyan. Pero sometimes kasi, mas mangingibabaw sa akin yung yung talagang ng science eh. 'Di ba? Kasi kung meron mang kababalaghan na nangyayari diyan sa nararamdaman mo, sa napaka-rare nun. At kailangan marami kang tingnan doon. Kahit nga sa akin hindi ko ma-explain, may reservations pa rin ako sa sarili ko na na baka meron lang talagang hindi nakita sa akin. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.